How do you teach them na, uy, pwede ka na mag-increase ng rates mo? Kaya ako to tinatanong. We have a lot of freelancers who have yung mga long-term clients nila. When they Kailangan start... mo magkaroon ng basis kung ba't mo kailangan mag-demand. Hindi Oo. pwede hula rate lang. Welcome to the $1 Million Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel. And in this episode na ako, Kong Salo, pasensya ka na ha, mas malupit yata ito. Binilang ko followers. Kailangan natin yung mga followers ito para sa botante. Anyway, ang guest natin, power couple. Pero aside sa sikat sila sa Instagram, sikat sila online, and celebrities themselves, mas nakilala ko sila nung pandemic. Yan, kaya gugulatin ko ha. Abay, kung ano-ano pinagbebenta, hindi nagwo-worry na, halo, yayamanin ng mga to, bakit magbebenta pa ng kung ano-ano? Ang ating guest for this episode, the one and only, Miss Nadine Samonte Chua, and of course, the proud, gandang lalaki, house band, Mr. Richard Chua. Nakakatawa naman yung yung intro mo na yun. Grabe. Ayaw ba? Batiin mo naman. Hello everybody. Hello sa mga bashers. Yeah. Hi, bashers. Ang weird, no? Peace tayo. Ang bashers natin, fans natin. Okay? Ang cute binabash natin, yung purita mindset. Yung mga thinking na, hindi ako pwede dyan. Hindi naman ako magaling. Yung tipong ganon, stay humble lang ako hanggang dito lang kikitain ko. Hindi tayo ganon. Okay, Nadine. Walang confidence. Oo, yan. Okay. Unang question agad. First time mong makakuha ng break bilang artista, putyo-putyo rate o hataw agad na big time rate agad nakuha mo? Siyempre, pag nag-umpisa ka, lagi talaga nasa mababa tayo. Okay. Hindi ka naman pwede bigyan ng mataas na rate agad nang hindi mo pa pinapakita kung ano yung worth mo, kung paano ka magtrabaho. Ang dami nasaktan. Okay, game. Tuloy. So, syempre, you'll always start from pinakamababa talaga. Lalo na sa showbiz, nandiyan yung puyatan, pagod, gagastos ka sa gas, sa toll gate, gagastos ka sa driver, lahat. Minsan wala ka nang kinikita. Pero indeed, kailangan mas long-term yung mindset mo na dapat hindi yung ngayon lang yung tinitingnan mo. Di ba sabi nga nila, tanim ka ng tanim para meron kang aanihin. So, doon ako naniniwala. Kasi yun yung lagi sinasabi ng mami ko sa akin. Okay lang yan. Pero later on, makikita nila yung worth mo. Ilan taon ka nun? I was just 12 years old that time. Nagsimula ako commercials. Yes. Sumunod, nagkaroon ako ng big break ng commercial ko, which is the Palmolive. Okay. Nagkaroon ako ng Palmolive billboard, nagkaroon ako ng posters, commercials, dire-diretso na ako. Tapos ako, ABS. Okay. Nag-ABS muna ako. Na hindi alam ng mga tao, alam nila, tama ba? Starstruck Alam ba? nila Starstruck. Oo. Pero hindi talaga kasi ako sa ABS. As Nadine Idlot pa ako noon eh. Okay. So, ang kabatch ko naman noong time na yun, sila Bea Alonso, Dennis Trillo. Kabatch ko sila. Star Circle batch 10 ako. Okay. So, from there, yun, syempre, workshops, araw-araw, gabi-gabi, walang bayad yun. As in, from school, babiyahe kami, magko-commute ako, bus, pat kami ng mama ko, workshop, tas uwi. Everyday yun, workshop. Walang bayad yun, ha? And yet, nandun kasi yung parang, yung faith mo na, hindi alam ko may mangyayari. Ayun nga, ang question doon, saan nang gagaling yun? Kasi marami sa atin, mga freelancers mga may aaraling new skill. Okay. Nakita, bumili ng course, Udemy, o kaya bumili, talagang ginastosan. Gusto ko matutunan maging email copywriter. Gusto kong maging social media marketer. Tapos after 2 weeks ng pagre-reach out sa clients, ayaw niya na. Hanap na siya ng ibang klaseng skill. Suko na siya. Ikaw, yung kwento mo, it took months, years? Yes. It's been years. Saan ka humuhugot ng faith? Kasi kahit anong klaseng, nagdadasal ako pero kung mahina-hina loob mo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi naman para sa akin to. Actually, dalawang klase yan. Okay. Yung isa, pwede kasing hindi talaga para sa'yo. Okay. Kasi meron ganun na hindi talaga para sa'yo. Then you really have to have a sign. Hingi ka ng sign kay Lord. Mararamdaman mo yun sa sarili mo kung talagang para sa'yo. Yung second, kung para sa'yo na you're gumigive up ka lang. Don't. No. Kasi kung para sa'yo, huwag kang gumive up. At kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, huwag kang gumive up. Kasi meron talagang price in the end. Alam mo yun? Alam mo, meron ako gusto say,
May gustong saying ako na sinabi sa akin ni Nadine nung naniligaw pa lang ako sa kanya. Okay. Parang second day. Kasi Kinikilig ako. after 3 days, sinigot na niya ako eh. Tayo eh. Babe. Second day. Meron siya sinabi na saying, pag gusto may paraan, pag ayaw. Maraming dahilan. Cliché pakinggan, pero totoo. That's yun. true. That's Pero so yung true. sinabi kanina Diba? nila Ako, din. tingnan mo ginawa ko. Oh. Walang diba? Walang dahilan. Lahat paraan. Oh, yes. Tingnan mo naman. Diba? Oh, diba? Gaganda ng mga anak. Nakuha niya ako. Diba? Joke. Yun lang. Diba? Ito yung nagiging concern ng madalas. Paano ko malalaman na hindi para sa akin? You mentioned, hingi ka ng sign. Okay. Pero yun bang sign na yun? Meron bang, marami kasi sa mga listeners namin, piloso po. 2 weeks po bang hingin kong sign? Yellow po ba na mugs na nakita ko po sa may nabotas na makita ko? Anong sign ba ang dapat na normal na hinihingi? Walang timeline nun. You'll just know it eh. It's the effort you put into. Mm-mm. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, even if it takes you 10 years, 10 days or 10 years, bibigay mo lahat eh. Kahit nauungusan ka na, diba? Yung mga kasabay mo, kagaya, Star Circle Batch 10, diba? Tapos, wala, nag-aangatan na nakita ko careers yun. na nila. Actually, yun yung sign ko sa sarili ko na, di ba sabi ko nga, you look for a sign minsan. Ako, nung nakita ko like sila Bea na, uy, may projects na ako naiwan. Si Dennis Trillo, uy, may projects na ako naiwan. Kasi that time, wala akong manager. Sila meron. So parang sabi ko, parang hindi to para sa akin. Tapos bigla na lang one day, may nag-offer sa akin yung Starstruck na sumali ako sa audition. Pero parang, sabi namin, I'll start all over again. Yes, oo. Diba? So parang, I have a contract with ABS for 4 years. Naka 1 year na ako, walang nangyayari sa akin noon. Nag-guest pa ako tabing ilog noon. Oo. Yes, nag-guest ako noon. Anong episode yun? Ando si Camille Prats, siya yung kapatid ko sa tabing ilog. Okay. Parang sabi ko, bakit parang wala nangyayari? Parang there's something different. Parang I have to move on. I have to look for something na may mangyari sa sarili ko. May mangyari sa career ko. So, yun. Biglang may one day, parang, uy, you want to audition here, ganyan-ganyan. Parang sa akin, why not? Diba? Why not give it a try? Diba? Yes. Andito na rin naman ako sa mundong ito, sa mundong showbiz. Then, do everything that you can. Yes. So, nagpa-release ako, which is ayaw nila noona. Nabigla sila sa release na napirmahan agad yung release contract ko. Okay. So, sumali ako sa GMA. Pagsali ko, nalaman ng GMA na I'm from ABS, release naman ako and all. Tapos, ang tanong nila, bakit mo gustong pumasok dito na mag-uumpisa ka ulit? Ang sagot ko, why not? Ay, ang ganda nung sagot Diba? na yun. Why not? Oo. Kasi, it's different eh. Iba naman to eh. So, baka hindi ako pinagpala dito. I'll try naman here. Baka dito ako swertehin naman. Malalim siya. Hindi, nakakatanggal ng dahilan. Yes. Diba? Parang nakakaisip ka na, oo nga, may paraan. Diba? Yes. There's Pwede always, laging, yun nga lagi ko sinasabi ka, Richard. Pag gusto, laging may paraan yan. Hahanap ka na nga, hanap ng butas na magkakaroon ka ng paraan. Kasi pag ayaw, maraming dahilan. Marami kang pwedeng tanggihan, di ba? Hindi, tsaka the problem I see also is, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, walang sense eh, walang point eh. So una, gusto nila 2 weeks, 3 weeks. Eto sabi ko sa'yo. Alam mo bang gumawa ko isang pelikula before? Oh! Yes! Totoo yan! Hindi ako binayaran. Abonado ako buong movie, can you imagine? Sa mga bashers. Kung hindi niyo po kilala si Richard Chua, siya lang naman ang anak ni Madam Isabel Rivas. Kapal naman mo, ba't di ka binayaran? As in, zero. Payag ka nun. I was high school, nasabi ko, uy, artista ako. Di ba? And I was one of the leads. Oh. Hindi ako binayaran ni Segundo Ling. Promise. As in, abonado pa ako sa gasolina. Di ba? Was that the sign? Na hindi para sa'yo? I come from a line of Ano ba? showbiz family. Yes, oo. Di ba? Uncle ko, mom ko, mga pinsan ko lahat are into showbiz. Hindi ko tinuloy. Why? Kasi hindi para sa akin eh. Paano mo nasabi? I'm more private eh. Ayoko ng limelight. Wala siyang patience. Sinasabi niya sa akin, yung nag-aantay daw siya habang nagtitaping, inip na inip siya. Oo. Kailangan kasi pag artista ka, mahaba yung patience Imagine mo. mo nung times na nagtitaping kami, mga times na mahabang break, alis ko.
alis ako, ikot-ikot ako, tapos tatawagan lang ako. Dati pager pa, di ba? Yes, oo. Page na ako. Asan na po kayo? Mm-mm. Pero di ba, when it comes to building a skill, when it comes to building your career, regardless, freelancing ba to, corporate to, artista to, negosyo to, madalas sasabihin nila, hindi, you have to have more patience. You have to learn the patience. On your end, Richard, hindi, wala akong pasensya dito. Kasi hindi ko gusto yung ginagawa ko. Kasi hindi mo gusto. Hindi yung pumasok sa isip, magugustuhan mo din to. Di ba? Hindi pumasok sa isip ko yun. Nagka-career ako. Say mo, I started from the bottom. Nagustuhan ko yun from day one. Di ba? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. You really know at the start. Yeah. Nung naramdaman ko yung career na yun, sabi ko, wow, okay, ito na yun. Ito na ako hanggang Kung ano man, retire diba? ako. Oo. Diba? I think it's important din na when we make life choices like this, diba? Pag artista, I mean, we've seen a lot of artista na nag-quit. Diba? We've seen a lot of people who went into corporate or careers. Later on, nag-quit. Maabot ba sa stage ng lives nyo na, okay, I'm in the middle of this career, na parang ayoko na yata, back out na ako. Pero nagtutuloy ka pa rin? Ako, umabot ako sa ganung stage kasi I started young eh. So parang at the age of 14 years old, nung nasa GMA ako, wala akong bakante. Dire-diretso yung show ko talaga. As in, after another show, literal, wala talaga. But describe a typical day like. What a typical day like is. Dumating yung point na natutulog na ako sa car. Na from one taping, diretso na ako sa kabilang taping. Hindi na ako umuwi ng bahay. Kasi sasabihin nila, sarap mag-artista, no? Yes. They don't know yung Struggle, struggle na binibigay mo. Dugot, pawis, pagod, lahat. Lahat talaga. Tapos pagbaba mo ng kotse, dapat nakangiti ka. Yes. And yet, hindi nila naintindihan na pag kunyari, you have also your bad days din naman, Yes. diba? Siyempre may mga moods tayo na parang pag sobrang pagod ka na and all. And yet, pag may mga fans na, hindi mo naman maiiwasan sa mga fans na, yung may mga fans na hindi, parang pag-aari ka nila. Alam mo yung gano'n? Na hindi, they don't understand minsan na tao ka lang din naman. Oo. Na nasasaktan ka rin. Alam mo yung gano'n? So, minsan pag kunyari, ngumiti ka lang konti, parang big deal na sa kanila na, ay, suplada siya. Ay, gano'n siya. Alam mo yung gano'n? So, parang kami mga artist. Obligasyon niya kayang ngumiti ng maganda. Artista siya. Diba? Yes. Yun yung mindset ng mga fans. Okay. Pero I'm happy ngayon kasi iba na. Iba na yung mga, they think more wider na eh. Yes. Alam mo yun, mas malawak na yung pag-iisip nila na parang, tao lang din naman sila eh. Alam mo yung minsan sila na yung nagtatanggol sa mga artista. Dumating ako sa point na gano'n na parang, ano ba itong ginagawa ko? Forever ba to? Alam mo yung gano'n na parang, sorry, cut kita. That part in your career, were you doing well na financially? yes. So ito yung question. Kasi medyo okay na yung financial status. Is it because, busog na naman ako? I don't need to do this anymore. Could that be it? No naman. Kasi sa akin, dumating, alam kasi nag-aaral pa yung dalawang kapatid ko eh. Okay. Ako yung nagpapaaral sa kanila. Pero dumating lang yung point na parang, you have naman savings, pero not that enough naman na para pang matagalan. Pero dumarating talaga yung point, feeling ko sa lahat naman tayo, darating talaga yung point na pag yung sobra-sobra na yung binigay mo and all, yung pagod na you just wanna rest. Yes. Kahit one day rest ka lang. Na parang, oops, teka muna. Relax. So the next day, okay, game again. Yung ganun lang. Bubuelo lang muna. Yung bubuelo ka lang muna Bubuelo lang. para lang Perfect term. anihin mo lang yung sarili mo na, okay, relax ka lang. Pero kasi sa pag-artista, you give everything eh. Yes. Not yung pagod puyat ng pagpunta, yung effort mo and patience. Not that eh. Pati yung pag-aarte mo eh. 'Di ba? Pati pag nasa set ka eh, you have to memorize your script, you have to do your acting, yung pag iyak ka, kailangan mo umiyak. Alam mo yung ganun? Kasi you want to give everything eh. Ako, bilang artista, nadidrain ako. Nadrain talaga ako to the point na nung nakilala ko si Richard, tas sabi ko, parang gusto ko na magkaroon ng family. Yun yung turning point ko na... Kinikilig ko. Ilan taon ka nito, David? I was 25. Ang bata mo naman nun? Yeah. 25? Oh. I wanted to have a family na rin talaga. Pero kasi parang, you started young, 12, 14 years old. So yung maturity mo, pang ibang level na. Yeah. Oo. So parang sabi ko, parang it's time naman na I want something for myself naman. I want to gain something for myself. Kasi hindi ako nakapagtapos. Kasi pinagtapos ko muna yung mga kapatid ko. I sacrificed myself eh. Okay. Para sa kanila. Didn't you feel like parang, ano ba yan? Ang dami ko sakripisyon na ako napapag-iwanan? Dumating yung point na ganun. Oo. Pero, ang nangyari kasi,
binalikan ko yun. Okay. Like yung hindi ako nakapagtapos, nagkakilala kami ni Richard, siya naman yung nagbigay sa akin ng advice and in-inspired niya ako na parang sabi niya sa akin na, tapusin mo yung pag-aaral mo. Sabi ko, nga naman, why not? So nag-ALS ako. So nakapagtapos ako. Nice. Oo. So Pero parang, there was no need naman di ba? Kasi financially, I'm doing yeah. well. Pero syempre kasi parang sa sarili mo, you want Self-esteem something. booster yun. Oo, no? Oo. Mahalaga yun. So parang sabi ko, nakapagtapos sila, tapos ako hindi. Parang, Sabi niya, dream yun. So, I told myself, bigay mo yung dream niya. Oo. Talagang naganap ako ng way na makontak yung mga taga-AL. Sabi ko, my wife wants to finish her studies. Sabi ko, let's help her. So, Oo. they did the program for her. ALS is Alternative learning system. An agency of the government ba? from government, pero DepEd siya. DepEd, Na okay. lahat ng mga... So shout out sa mga taga-ALS, di ba? Malaking bagay And ito. they got me as their ambassador. She's an ambassador of ALS. Yeah. No. So parang happy ako kasi maraming kabataan na marami kasing reasons kung bakit hindi nakakapagtapos. May topic Diba? ka next time. Oo, Ba? oo, pwede, Okay ba? pwede. Maraming bata kasi na hindi nakakapagtapos. Like, nabubuntis na maaga, Mm-mm. nagda-drugs, nagaganyan. So parang with this program, natutulungan sila na Mm-mm. makapagtapos and magkaroon ng magandang kinabukasan. Even if it has to do lang with the part na intangible, yung self-esteem. Malaking bagay yun, di ba? Mm-mm. Na one day you'll say, sana kung ano mo, wala akong regret sa buhay ko. Mm-mm. Nagawa ko. Saka, if you apply for a basic job right now, I think Yes. the minimum that they're gonna require is at least you're a high school graduate. So ALS actually plays a big factor for someone who wants to start a career kahit, di ba? Or to Kahit have a mabuhay job. niya, pag-umpisa niya lang. Well, Oo. exactly. Eto ngayon yung next question. Okay. So career, nagkaroon ng mga parts sa ganito, pero pahinga lang muna. Pwede lang muna. Okay. Ang career nyo, medyo okay. Dahil sa medyo okay, nandiyan ang social media. Mm. How do you handle with yung mga pangit na bashers? Dati talagang pinapatulong ko sila. When I first met Nadine, Describe Patol. pag may pinost siya, isa-isahin ko yun. Oh my gosh. Yung mga lahat. basher niya. Libong comment eh. Ha? Libong comment. Iisa-isahin niya. Ilang oras ako nakababad dyan. Isa-isahin niya yung mga comments sa page ko. Minsan Tapos- hinahanap ko yan. Eh, si DM Nadine ko. kalmado lang. Ha? Si Nadine kalmado Hindi. lang. Wala lang siya. Hindi, kasi ako yung type na pag may basher, deadma. Erase. Delete ka sa akin or block ka na kagad sa akin. Okay. Kasi hindi ako mapatol. Pero once na pag ang comment mo sa akin is below the belt or below my family or anything, papatulan kita. Yan. Ganon. Pero after nun, mapatol kita, nag-message back ka ulit sa akin, block ka na sa akin. Kasi siya yung type of celebrity na, kunyari mabait siya na fan, Yes. makikipag-ano siya eh. Nakikipag-usap. Makikipag-usap siya. You know what? I have a best friend now na nag-message lang sa akin sa social media, sa Instagram. Seryoso? Yeah. Hindi ka parang natakot? Hello, sino to? First, buntis ako nun kay Heather pa Okay. lang. Tapos nagme-message siya lagi sa akin sa Instagram. Tapos parang nagkataon na yung doctor ko and doctor niya parehas. Hanggang sa dumating yung point na nagkikita na kami sa clinic. Okay. Hanggang sa naging magkaibigan na pag nasa Bicol ako, pupuntahan ko si Janelle. Tapos pag andito siya, pupuntahan niya kami. Hanggang sa naging best friend ko siya ngayon. As in, ganun yung... Ano? Oh! Kasi ang power ng social media, no? Super. Parang walang gatekeeper, no? You can go Wala. access directly. If you have good intentions, ang ganda niya. If you have Yes. bad intentions, Bad din. nakakainit ang ulo. Sabi ko sa'yo, lahat yung pinapatulong ko isa-isa yan. As in, papatulan ko yan. Sobra! Papatulan niya! Totoo. Fast forward today, pinapatunan mo ba Hindi na, ba? wala na. Hindi na. Nagsawa na ako. Napagod ka na. Pero, yun nga, kagaya na sinabi ni Nadine kanina, tumatalino na yung mga tao, lumalawak na yung mga utak nila. Yes. Tapos yung mga taong mga ganyan ng utak, medyo nawawala na sila sa limelight. Medyo nagugutom na sila, kailangan na nilang magtrabaho or do whatever. Pandemic. Ito, yan. We all knew, uy, may celebrity tayong kapitbahay. Sabing gano'n. And then, meron tayong... Ako ba yun? Siyempre! Joke. Biro lang. Siyempre, pogi. Tsaka maganda. Tapos, dun sa crowdsourcing, nag-alok. Na di naalala mo mga inalok mo? Yes, of Ano? course. Anong inalok mo? Banana cake, danggit, pusit, Chicken mushroom. chicken Okay, mushroom, may tanong ako garlic. ha. Million ba yung halaga ng inalok niyo? Yung tipong nakabenta ka ng isang chicken, o nung danggit, kumita ka ba ng 15 million pesos, No, 10 million of pesos? course not. Ba't pinatulan mo pa yung maliliit na ganito? Kasi yung maliliit na bagay na yun, it adds up eh.
kahit maliit na bagay yun, pambayad mo na rin yun ng ganito. Pambili mo na rin to ng ganyan. Diba? So sa akin, yung mga maliit na bagay na yan, mahalaga pa rin yun Kasi like kunyari, ang 1 milyon, hindi naman magiging 1 milyon kung hindi mo dadagdag. Kung 999,000, hindi naman magiging 1 milyon yun kung walang piso. Agree. So lahat ng maliit na bagay na yan, malaking bagay na yan for me. Lalo na't nanggaling ako sa family na hindi naman kami mayaman Alam mo yun? So parang, big deal sa akin yun. Big deal sa akin yun. Tuntuwa na kami noon. Kahit si Richard, tuntuwa na rin siya noon. Huwag mo nang gawin yan. Ay, Ben, hindi. papagod ka lang. No. Totoo? Kilig niya Chinese rin ako yun. Chinese ang dad ko Okay. Chinese dad ko So, negosyo. Oo, diba? totoo. Hindi ko negosyo Whether it's small or big. Ang passion ko is food. I love cooking. Okay. So, yung chicken mushroom na umikot dito sa inyo, natikman niyo ba yun? Yes, naamoy sa tatikman. Tikman mo yun. That's my recipe ko yun. Okay. I make that from scratch. And kumikita siya. Okay siya. I mean, nagulat ako na, wow, ito pa ng potential nito. Oo. Di ba? Pero at the first attempt, hindi mo inisip na, sayang naman oras ko It's dito. all about passion. Sabi ko kasi, it boils down to what you love to do. Pero how would you find out what do you really love to do? Kasi a lot of people, they do research, Google niya, YouTube niya, ano ba yung anong trending. Tapos from there, pipili siya. Paano ba nalalaman talaga passion mo? Ako sa food. Sorry, ako muna. Ako sa food. Napatingin ko sa mga kaibigan ko. Wala mo ng benta-benta. He'll do that. I'll do that. Hindi ka Gagasos sayang puhunan ko dito. No, gagastusan niya talaga. Gagasosan ko talaga yan. Yung pinaka-R&D ko. Okay. Diba? R&D ko, gagasosan ko. Bibili ako pagkain. Okay. Yung recipe niya. Tas Gagawin ko yan. O wala pang costing. Kung wala pang costing. Okay. Bibigay ko sa lahat ng kaibigan ko yan. Tikman nyo to, please. Ganyan. Pag sa 5 tao sabi sa akin, 3 sabi sa akin na okay. Na, diba? Baka naman binobola ka ito lang. na alalay ko. Paano? Like in chicken mushroom. Okay. Okay, embutido. Embutido ko, gagawin ko yan. Pero ang taga-roll niyan siya. Okay. Yung chicken mushroom ko, lahat yan. Ilagay ko yung mga measurements niyan. Oo. Ang taga-halo ko siya. Okay. Taga-pack ko. And then from there, doon mo masasabi, pwede. Doon nag-umpisa yung chicken mushroom. And I was surprised. Ang dami nag-repeat order sa akin. Text na din, meron bang chicken mushroom? Sabi mo, actually, naging busy na kami sa 3 anak namin. If not, I'll be doing this full time. Oo. Kami actually, more in the food business talaga. We want it talaga. Kasi, a lot of people really want to enter business. Pero, ang nagiging struggle nila is, kailangan ko muna mga business permit ko muna. Tapos, ang sunod kong kailangan is, kailangan ko ng magandang logo, website, automation. Those will come. Actually, may advice ako dyan. Yan, please. Kasi, di ba I started something yung beauty product. Nagkaroon ako beauty products. Okay. Tapos nag-isip na ako ng logo, nag-isip na ako ng ganyan. Marami na. Pinasok ko lahat. Logo. Mga bashers, tao din pala sa Nadine. Tao lahat talaga ito-try mo Nag-bazaar pa kami niyan. Nag-bazaar pa ako. Tumaka ka doon sa bazaar? Yes. Siya mismo. May pictures tayo, no? Meron ako. Meron tayo yung Christmas Bazaar. Siguro mga 2 linggo. Siya nakatao doon araw-araw. Hindi yung tipong... Sa gitna na Santa Rosa Plaza. Yes, totoo? they know it. Haba ako, nag-ibenta ako ng pura fried rice ko at siomay. Siya doon sa beauty products niya. Totoo yan, true story yan. Yes, may time pa nga yung ako pa nga nagsasandok ng sagot gulaman na ako gumawa. Sorry, at tangent lang. Hindi ka naisip na, I'm too good na for this? Hindi na ako parang, iutas ko na lang to? No. Ano advantage? Bakit? Imagine mo, nag-ibenta siya na din sa Monte. Kumakaindi ka ba? Syempre, hindi ka makakaindi. Pero it sometimes gets into our heads. Yeah, pero alam mo, big kasi time artist na. Sorry GB Billboard, hindi yan magiging GB kung walang Nadine. Tagal-tagal nung GB Billboard na yan. Parang, tapos ngayon, sasandok ako ng... Ew. Di ba? Wala kang ganong thinking? Cowboy kami. Wala kami arte sa ganyan. Wala kaming sa ganon. Isa pa asawa ko, wala siyang ka-arte-arte sa ganyan. Wala. Ako kasi, I just love what I'm doing. Kasi, alam mo, yung mga ibang artista, hindi na ako magbabanggit pero kasi, yung iba kasi, pumupunta sa utak nila na artista ako. Yes. Artista kasi ako Ganon. Para sa corporate, kasi, boss ako. Excuse me. Yes, diba? Pero ako kasi, hindi ko iniisip yon. Iniisip ko kasi, tao ako. Tao lang ako. Na ang artista, work ko yan. Okay. Pero, sinadin pa rin ako as bilang tao. Okay. Yung ganon. So, kung ano man ang gawin ko,
nag-e-enjoy ako. Yung iba nga nagtataka sa akin nung pandemic days. Ito ang pinaka nakakatawang comment. Bakit ka nagbebenta ng danggit? Ang baho-baho niyan. Ew, ang baho niyan, 'di ba? Gumagano pa sila. Sabi ko, ano ngayon? At least kumikita ako. Yun yung mindset ko lagi. Na kumikita ako eh. Bakit ako sa ganyan? Mabaho and all. 'Di ba? Nung time na nalala mo yun, ako pa yung nagre-repack ng mga danggit, mga puset. Ako lahat. And yet, parang nag-e-enjoy din kasi ako sa ginagawa ko. Oo. I think it's also how you enjoy what you're doing. I agree. Mahalaga yung part na yun eh. Pero the only time that you will really know that you're enjoying what you're doing is when you start doing. Yes, when you Hindi start puro doing thinking. Yes. Muni-muni. You have to do it. Ako kasi nung time, nung una, parang, iniisip ko, gusto ko magganyan. Pero parang wag na lang. Oo, daming conditions, di ba? Parang, yung time ng beauty products ko nga, mabalik lang ako Gusto ko, meron na akong logo, may ganyan na ako, may ganyan. Everything it comes. Nagkaroon talaga ako lahat. And yet, parang, hindi pala. So, hiwala na yung beauty products? Wala na. Ito yung question ko. Failure is a tough pill to swallow. Sobra, diba? Especially when people look up to you. So, etong beauty products business, technically, shelved up na. Tinabi na. Sinara na, diba? Would you call it a failure? No. Why? Kasi, siya yung nag-push sa akin na para makapag-isip ng tama sa next kong gagawin. Siya yung parang naging driving force and a stepping stone, siguro. Parang ganon. Siya yung naging experience ko. Oo. Kasi, if you don't continue something, doesn't mean you failed. Agree. You just want to diversify sa ibang... Na much better. Diba? Na maiisip mo na, dito pala ako. Hindi pala ako dito. Yung parang yung pag-artista na ginawa ko isang pelikula na hindi ko binayaran, di ba? May hugot pa po siya. May hugot talaga siya doon. Magkano ba dapat bayad sa'yo? Magkano dapat bayad sa'yo? Tingin mo? Hindi ko alam. Pero at least, dapat nung panahon na yon, kahit naman siguro 5,000 per taping day. Ilang taping days yan? More than 20 for sure. I was in the whole movie. Di ba? Hanapin natin. Sa YouTube, I'll give you the link. Pwede mapanood ang mga bashers. Kaisa-isang pelikula ko yun. Ang title niya, Batang Estero. Hindi bagay sa'yo. Ano yun? Sequel siya ng Batang City Jail. Okay. Kami yung part 3. Yung part 2, sila Raymart Santiago, di ba? Oo. Kami yung part 3. Parang okay. Failures for a lot of our listeners, mga bashers natin, is, yun nga, sobrang hirap talaga. Ang nangyayari, literal so nag-fail, whether it's a client project, whether it's reaching out to a prospect, nag-fail, hindi sumagot, o kaya sinabi na, yung proposal mo, it's too expensive, tipong ganon. Ang tendency is, malulungkot siya, tapos, literal ito, hindi na maliligo, hindi na alis ng laptop, talagang tumatahimik siya. Mawawala siya sa sirkulasyon. Or sa salita ko, home-based taong grasa. Anong advice niyo sa ganon? When they encounter failures like this? Nagkatinginan tayo Ako kasi... Meron akong maganda sagot kayo na dyan You shouldn't consider it as a failure. Like I said. You will know your worth. Disposition, yung perspective. You will know your worth. Alam mo kung ang worth mo 5 piso. Oo. Alam mo kung ang worth mo 10,000. So, kung ang worth mo is 5 piso and nag-aim ka 10,000, talagang malulungkot ka. Diba? Totoo yan. So, why not from 5 pesos, gawin mo 7. Diba? Increments lang. Then, from there, you build your way up. Hindi kasi pwedeng ang worth mo 5 piso tapos your aim is 10,000 kagad. Talagang lalagapa ka nun. Yeah, that's you have for to sure. Yun pa nga. Diba? You have to start from I mean, sorry, that 5 peso and 10,000 peso is just, ano lang yan figure of speech. Yes. Hindi, diba? Hindi literal, I don't think there's someone who's worth 5 pesos. No one, diba? Pero, for kumbaga, simplicity yan. lang ng math natin. You will know your worth. And you should also set boundaries sa expectations mo. Yes. Don't expect. Ako kasi, I don't expect too much. Don't expect too much. Pagka-artista, yan. Diba? Ito yung una mong rates. Diba? Ito. Tapos, nagja-jump up ka na. She started from what? Babang rate. Baba talaga. Sabi ko kasi, she had to work her way up through the years. Pero nadidecline pa rin yung mga bagong mong rates. Halimbawa, from this basic rate and then you said na, ito, ang bago kong rate. May mga clients pa na ay,
lampas sa budget namin yan. You know what? Pag may mga ganyan na clients, I decline. Kasi una-una, sabihin nila sa akin na, ay, ito lang po yung budget natin. So, sasabihin ko, hindi ba pwede natin tasan? Pero syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na, hindi kasi ang rate nyo sa ibang artista, ganyan eh. Oo. Hindi Diba? pwede sabihin Hindi yan, ko syempre, pwede sabihin yun sa kanila kasi parang baka sabihin nila sa akin na paano mo nalaman? Or Oo. baka sabihin na, ay, iba po kasi yung, alam mo yun, I don't want yung marami ng usapan. Yes. So, it's either no or yes or no lang naman tayo Okay. eh. So, like kasi may mga ibang artista, they talk eh. Mm-mm. They talk about their rates, Yes. about ng, kunyari, si client na ganyan, nako, si client na ganyan, mag-offer yan. So, alam namin. Yes. So, minsan, pag may mga clients na pumapasok sa akin na, Miss Nadine, ganito lang po kasi yung budget namin, ganyan. Okay. Kung okay naman yung client and okay naman yung binibigay nilang rate Yes. and the brand is okay also, Mm-mm. then I'll say yes. Okay, Okay. madali naman ako kausap sa ganyan. Or else, kunyari, magbigay sila mababang rate, then I'll give my rate. Pag medyo parang maayos naman kausap si client, kami, Meet in the middle. meet in the middle kami. Oo. Ganon. Madali kasi akong kausap pagdating sa ganyan. So, hindi budget lang ang consideration when working with a client. Tama ba ang intindi ko? Kasi baka naman pala meron palang other ways that we can work together or the brand is a really good brand. Diba? Tipong ganon. Pwede, oo. That you really believe in. Yes. Oo. Ako kasi, like kunyari, may mga brands na papasok sa akin na kahit may budget Mm-mm. dinidecline ko. O bakit? Kasi I don't believe in their brand. Paano man dinidecline yung ganyan? Sasabihin ko, ay sorry po, pass po muna ako. Ito, anong question? Kahit sa'yo, Richard. Siyempre, mag-asawa na kayo. There's this big brand. Hindi mo masyado pinaniniwalaan, pero ang ganda ng budget. Kasi maganda yung budget. Tipong, uy, dami nating mabibili ulit. Ganito, ganyan. How do you say no? Kasi it's enticing eh. Ako, Usapan muna namin yun siya. pag-uusapan namin. Pero Yun ang kasi, totoo. Yun ang real talk. Ito, real yes, talk. real Oo. talk. Pag-usapan namin, kung hindi naman, kumbaga, sagasa sa dignidad namin, Mm-mm. di ba? Values, dignidad. Yeah, di ba? Okay lang, Kung hindi sasagasa, oo. di ba? Pero if it's something na it will ruin our marriage, or Oo. our family, ayaw. Or our relationship with our audience. Yes. Kung ganon. Ayaw. Kasi ako, I believe na kaya ka kinukuha ng mga clients is because naniniwala sila sa'yo. Oo, totoo Diba? yun. Oo. Naniniwala sila sa'yo. And alam kasi nila na naniniwala yung mga viewers mo Mm-mm. sa'yo. Okay. So ako kasi, ang prinsipyo ko sa ganyan, Okay. lagi ko kasi sinasabi kay Richard, I don't want to get something na ipopromote ko at hindi ako naniniwala sa brand na yon. Mm. Una-una kasi makikita yun ng viewers. Yes. Alam mo yun, makikita nila na parang hindi naman tugma or what or Oo. ganyan and all, 'di ba? So parang ako, dinidecline ko Parang na. yung mga sell-out, yung mga tipong Oo, sige masyadong lang. Oo. kunyari merong isa nag-brand, binayaran ako. Tinry ko yung product. Ito real Oo. totoong to. Tinry ko yung product. Hindi effective sa akin eh. Nahilo pa nga ako eh. Ay! So parang, bakit ko ibibenta yun sa mga viewers ko? Oo. I will not. Oo. Pag nahilo sila, ako sisihin nila. 'Di ba na, pinopromote to ni Miss Nadine di dapat okay to. Mm-mm. Alam mo yung ganun, syempre nakasalalay din yung pangalan mo. May responsibility ka talaga din. Oo. Ako kasi, ganun yung pag-iisip ko eh. Hindi naman, It's not always about money. yes, it's not Yes. all about money. Like kunyari, GB na lang. Okay. GB, matagal na sa akin. Ayan, yan. For no? 10 years, umawat na ng 14, 15 years na sa akin ng GB. Pero, wala na ako sa kanila. We're family. Okay. So, may ibang kumukuha sa akin, branded ng shoes and all. Oo. Minsan, dinidecline ko. Oo. Why? Kasi in respect and family na kasi yung turing ko sa GB. Mahalaga din yung ganun yung relasyon mo. Yung relationship mo, kailangan mong ingatan. Not because dahil kumita ka before with them. Mm-mm. Not because dahil gusto mo kumita ulit with them. Mm-mm. Iba kasi ako makipagrelasyon sa isang brand. Para din ba sasabihin na yan? Utang na loob na masarap tanawin kesa doon sa utang na loob na yung sinisingil. Yan yung nakakapikon. Yung tipong gano'n, di ba? Actually, ang daming ganyan. Ang sarap tanawin di ba? Ng Oo, utang na loob. diba? Pero pag pag yung susumbatan nun, dati naman nung nasa GB ka. Oo, di ba? Di ba nakakainis So yung- parang ngayon, parang I'm very happy with them kasi nandun sila nung time na sumisikat ako, Mm-mm. parehas kaming umaangat At saka until ngayon, hindi na siya with Oo. GB. But And they they're very- still send her shoes. And very supportive pa rin sila sa akin. Tactical question. Okay. Okay lang. No figures. When you started with GB, your rate was
X lang. Sabihin natin ganitong amount lang. Okay. Ikaw ba ang nagsasabi kay GB? Kasi kaya ako to tinatanong. We have a lot of freelancers who have yung mga long-term clients nila when they started out, walang kamuwang-muwang pa. Alam lang, ganyan lang, pumindot-pindot lang sa mouse. And then later on, nagkaka-skills, gumagaling. How do you teach them na, pwede ka na mag-increase ng rates mo, ng packages mo, ng prices mo? Kasi ang worry nila, baka sabihin wala akong utang na loob. Siya ang unang nagtiyaga sa akin, tas ngayon, hihingi ako ng mas malaki. Kung maganda yung brand, like kunyari with GB nga, kung maganda yung pagsasamahan yung dalawa, they'll know your worth. Sila na mismo. Sila na ang magbibigay ng figure sa'yo. Okay. Kasi alam nila kung paano ka magtrabaho, kung ano ang attitude mo, and all. So, sa mga influencers naman na ganyan, sabi nga nila, yun nga yung sinasabi ko kanina, kailangan meron kang itanim para meron kang aanihin. Makikita naman nila kung paano ka, kung ano yung worth mo eh. Makikita nila yun. So kahit nag-uumpisa ka pa lang, makikita nila kung how you work, kung ano yung professionalism mo, paano ka maging ganto, ganyan. Makikita lahat yan. Hindi lang naman dahil sa isang bagay lang yan eh. Maraming factors yan eh. Or having said that, syempre, Nadine has a manager. Yes. So yung mga freelancers, wala sila managers. Yes. Madalas, Magandang basis na ganyan. Kunyari, nagtanim na ako dito kay client A, di ba? Hindi ko kayo masabi sa kanya, taasan mo naman na ako. Nahihiya siya. Oo. Punta siya kay client B. Tingin, mag-inquire lang siya. Ano ba worth? Kumbaga, if I offer you this, ito ba worth ko? Oo. Pag umuo siya, meron siyang pwede pang... Ganda na yung diba? So, you can change talaga to eh. May basis ka basis. na. Wala kang hula-hula lang. May basis. Tingin ko. Kasi nahihiya ka kumbaga, it's like, sort of like demanding. Oo. Diba? May nahihiya ka mag-demand kay client A. Oo. Kasi nga, siya nagbigay ng unang break mo, ganyan-ganyan. Maghanap ka ng client B and C. Just for basis purposes lang. Yes. Diba? Present mo. Am I worth this? If they say yes, client A, pasensya ka na eh. Sabi ni client B and C, ito pong worth ko. Pwede bang increase tayo? Okay lang po ba? If client A notice kung anong pinaghirapan mo sa ginawa mo at di ba, nakita nila yung worth mo, bakit naman hindi kayo increase si client A? At saka yung relationship talaga, hindi yun yung si client important. A yan. Ibig sabihin, di ba? Hindi ka na deserving. Yes. Ipat ka na. Oo. Ano yun very, tawag ito? Practical. Yung advice sa ganun. Kasi you wouldn't want to demand kay client A ng hula-hula mong rates. Exactly. Tapos biglang chuchugihin ka. Wala kang basis eh. Kailangan mong magkaroon ng basis kung ba't mo kailangan mag-demand. Oo. Diba? Tama ka dun eh. Hindi pwede hula rate lang. Worth 50,000 ako or $100,000. Or yung kabila kasing ganun daw ang na-charge. Hindi ikaw yun. Teka, tingnan natin. Okay. Baka mas higit ka pa. Oo nga, pwede. Sa kabila, di ba? Alam mo, parang nakikita ko sa episode natin I hope hindi masamang yun ha? Hindi, tama yun. I agree. President yun ha? Kasi parang ako, halimbawa, nung medrep ako, sabi, maganda daw sweldo sa Unilab. So sabi ko, sige, from GSK ako, try ko nga kung makalipat ako. Hindi ako tinanggap. Hindi alam ko yung work ko. Hindi pala ako pang Unilab muna. GSK lang muna. Hindi ako nawala ng trabaho. Kesa yung hindi, jump ship na ako kasi alam ko, dito na ako. I mean, you have to be practical, realistic. Yung mga tipong gano'n. Especially with the responsibilities na meron tayo. Ang nakikita ko dito sa interview natin na to, perspective. It's really how you view things. Kumbaga, failures are there. It will always be there. But it's how you view it, 'di ba? Parang I've never seen someone talk about yun nga, yung beauty brand ko. For others, they would really avoid talking about it. Hindi nakakahiya. Dito na lang yan, sa likod na lang yan. 'Di ba? Dust it away, 'di ba? Parang kakahiya. 'Di ba? Pero ikaw hindi kasi it was a stepping stone. It was something na pang-boost mo pa na, eto hindi pala para sa akin to. At least alam ko na. Ang last question. Ang sabi lagi namin sa podcast, kasalanan ang maging purita. Ngayon, inaayos na namin. Kasi, Kaya, marami yatang bashers kasalanan na ngayon, manatiling purita. Yun ang namin, belief namin. Richard and Nadine, do you agree? If not, if yes, why? Kasalanan manatiling purita with everything that we have now. What's purita? Purita! Poor! Oh! Hira. Kala ko pure. What? Soft drinks lang itong ininom natin. Let me define purita.
may skills na siya. Okay? Pero hindi siya nagre-reach out to clients. Kasi thinking, I'm not that good enough yet. Tendency, alam mo, may anak to. Hindi niya mabigay yung mga gusto ng anak niya. Hindi niya mabigay yung basic needs ng anak niya. Sasabihin niya na, hindi, dapat simple lang tayo. Ganun ang mga ibaba natin. If-feed niya ngayon sa anak niya. Pati sa sarili niya. Nakita niya, alam mo, Christmas season, shopping season, di ba? Everybody wants to buy. Hindi, dito tayo. Fake naman yung Paskong yan. Hindi naman totoo yan eh. May negativity. Oo, mga ganun. So, alam naman nila capable sila. Pero pinapangunahan nila, they're not doing it. So, yun ang purita. Yun. Thoughts mo, Richard? Ako kasi, I do what makes me happy. Okay. Well, number one sa akin, family. So, when it comes to family, don't titipid. Yes. Kung ano yung kakasaya ng family ko, kahit minsan di ko kaya, sige na, kayanin. Why? Ang dami kong nakita. Ito, totoong story to. Gandang example to. May waiter kami before sa isang club. Okay. Dating mapintang yung mga disco. Okay. Waiter lang siya. Okay. Nagulat ako. But last year, he is one of the biggest pogo operators. Wow. As in, ang kotse niya, puro sports car na. Okay. From this waiter. guy serving me drinks. Oo. Nabigyan lang ng isang window. Binuksan. Tumalon. Sarap. Grabe. Pero yung pogo is a legitimate business, ha? Oo, legitimate. Oo. Okay. So, totoo pala yung ang bumukas ng konti yung isang bintana, Grab that opportunity. talunin mo. Oo. Pag dumungaw, buksan mo talaga. Galing. Sobra. Very inspirational yung story ng tao na yun. Others kasi, fellow waiters, they would always say, magtatapos sa contract ko, sige, lipat na ako ng mga kabilang restaurant. Waiter lang naman ako dito eh. Wala naman mangyayari. Hindi alam. Diba? By being a waiter, you meet so many people. That's what that guy did. Oo. I think, if I'm not mistaken, ang naging break niya was, he was serving this mga people na nag-i-invest sa ganyan. Oo. So, okay lang siya sa agos ng ano. Siguro na. Boss, bata mo ako ha. Oo, ganun. Nagustuhan. Ginawa siyang tao hanggang sa sarili niya. Tayo siya ng maliit hanggang palaki ng palaki. Galing. Hindi siya nag-settle. He didn't settle, exactly. Oo. Pero ayan, Nadine's parang point naman. Parang pagka-artista yan. Oh, sige. Diba? Sa dinami-dami naging girls ko before. Why settle for second best? Ay, totoo. When I can get, di ba? Ano pa? Hindi, totoo. Not to be preachy, ha? Pero di ba, dinala ka sa mundong to. Ako, nagdadasal. Recently, last season nagdadasal na. Sabi ko, parang kasalanan ko na hindi ko ayusin yung stay ko sa mundo. Na parang hindi ka naman nilagay ng Diyos dito para magdusa, maghirap, gano'n. Yes. Sabi niya, nilagay ka dito. Ganda-ganda kaya ng mundo. Enjoyin mo. Yung mga resources na binigay, palaguin mo. If you can touch other people's hearts, minds, do it. If you are enjoying it, diba? So, kesa, wala, dito lang ako. You have to find your niche. Ay, ang ganda nun. Find your niche, then focus. So, kasalanan. Mahirap kasi, I want to end with this. Mahirap kasi na jack of all trades, master of none. Okay. Sige. Diba? You have to have one specific want na gusto mo. Yes, I agree. Ako, when I was a teenager, lahat pinasok ko. Lahat ng klaseng pagdinegosyo, pinasok ko. From being a salesman, kung ano-ano, benta nito, benta. Nagbenta pa ako ng Tiangge before sa Green Hills. Can you imagine? Hindi ko maniwala. Not kidding. Garlic siya, bawang, ganun. No. Yung sabi mo, yung diba? Green Hills Tiangge was mga RDW, mga kabango. Maniniwala kasi hindi. Nagbenta ako ng bawang sibuyas. Yung I deliver sa mga restaurants. Gamit ko pa yung lumupajero ko. Before may dala ako mga bawang sibuyas. True story po yan. Mamatay man ako. Yes, totoo yan. Pero anak ka ni Isabel Rivas eh. Kasi Chinese mind eh. You have to find your niche. That time my niche was selling, trading. Pero bibiliin ko yung bawang sibuyas sa Binondo. Dadaling ko sa mga restaurant kung saan-saan. Ang dami yung kaibigan eh. Oo. JT's Manukan, I was their main supplier of bawang, sibuyas, kalamansi before. Teka, sorry ha. Part muna tayo. Paano ka nag-aalok sa kaibigan? Pag minsan makita, may inuman kami. Nagaya si Tito Joel Torre, di ba? Minsan, we'll drink sa
sa JT's Manukan sa may Gilmore. I live right by there eh. Ang sa friends ni Mami eh. Batikulon ba yun? So, yung paborito ko. Sarap mo. Corazon. Oo, yung corazon, yung puso na. The best inasal, plug ko lang ha. Plug Tito natin. Joel Torre, JT's Manukan. Masarap, Walang tatalo dyan. in fairness. Pag nagpapagrab, 6 agad yung corazon. So, for years, I supplied all their calamansi, bawang, sibuyas. Promise. Paano mo inalo? Tito Joel, sabi ko, Tito, can I supply? Sabi niya, let's try. Call my purchaser, si Roy, yung bata niya that time. So I started, 1 bag, 2 bags, hanggang sa nakitalak, delivery, consistent ako mag-deliver. And ako nag-deliver mismo, ha? Ako mismo nag-deliver that time. College pa ako nun. Totoo yan. Kasi marami sa atin nahihiyang mag-alok sa kaibigan. Actually, That's yun a problem. na. Yun yung Why? hindi ko alam why. Hindi ka nahihiyang mag-alok sa kaibigan. Hindi. Baka sabihin, ang salesy ko naman. Baka sabihin, ba yan, si Nadine, alok na naman. No. If that's your mindset, then Wala mangyayari sa'yo. Purita talaga. Ay, ikaw na din. Anong Next term, purita. Hindi ko alam kung mababash ba tayo dito. Dahil lagyan natin ang konteksto. Ang purita is not necessarily kulang sa pera, pero sinasayang lahat ng opportunities na meron siya. Yan ang anong stand mo? Anong tanong mo ulit? Kasalanan ba manatiling purita? Manatiling purita. Hirap sagutin. So in short, purita can be a batugan term. Yes. Parang ganun. Kasalanan yun. That's for Pero sure there kasalanan are yun. batugans who are smart naman. They know how to leverage. Halimbawa, they have people to do it for them. Diba? And they still make income. That's not being batugan. Kasi kumikita ka eh. Yes. You're using other people. Oo. Diba? Ang ginagamit utak mo. Oo. Yung purita na sinasabi mo, na batugan, yung talagang walang ginagawa, yung parang nag-self-pity na, tapos magpo-post, hirap-hirap naman ang buhay ko. Sana ang gobyerno natin gawing 80s. Lahat na lang kasalanan ng government. Yes, diba? Sabi ko kasi, ako, before nakapang-bis ako ng pang-gimmick sa Makati niyan. Dadaan ako susuyurin ko yung Green Hills. May dala ako siguro mga 20 bags ng mga... Sa Pajero, ha? Pajero. 20 bags ng... Bango ng Pajero. Kalamansi, sibuyas at bawang. I swear. Pero di ba, ito lang ha. Iisipin ng iba, wala kang pera, gigimik ka pa. Hindi. Kaya ako nga ginagawa to kasi gusto kong gumimik. Diba? Pang-gimik kayo. College ako nun eh. Pang-gimik kayo yun. Wala namang masama eh. Gusto mong bumili ng, halimbawa, ng magandang t-shirt. Tagta 3,000. Di ba? Masama ang tingin sa'yo ng iba, pero hindi gumagawa ang paraan kasi gusto ko nga ma-afford to. Hindi ko mahinihingi sa'yo eh. Di ba? Balik tayo sa'yo. Ako siguro, kasalanan ba? Hindi ko masasabi kung kasalanan Batugan kasi na lang. I'm not siguro masasabi ko na lang I don't wanna say na yes, na kasalanan, maging purita. It's a choice yan. Kasi that's it's gonna be your choice eh. Yeah. So I Hindi don't mo wanna... pwedeng pangunahan yung choice ng tao. Yes, hindi ko pwedeng sabihin na kasalanan mo yan, di ba? Who am I? Sino ba ako para sabihan kita? Diba? It's always your choice. You should always find your purpose. Diba? Kailangan malaman mo kung ano yung purpose mo sa mundong ito. Kailangan, kung ano mang opportunity na darating, Find your niche. Kunin mo kagad. Maliit man o malaki, it's still an opportunity. Diba? Yes. Then give everything. Give your best. And just have faith. Diba sabi nga sa Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. So, just do everything. Just do with all of your heart. Gawin mo lahat yon. Gawin mo ng buong-buong ng puso mo at ng utak mo. Kasi everything will follow. At pag minahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka rin ng trabaho mo. Yun yung lagi ko rin sinasabi. Kasi pag walang pagmamahal, walang kapalit eh. Walang babalik sa'yo. It's just parang ginawa ko lang to. Okay na yan. Tapos na ginagawa ko na. So parang walang pagmamahal. Wala eh. Walang positivity na babalik sa'yo eh. Nag-DM yung fan ko. Hinart ko naman yung DM niya. Live ba tayo? Ha? Hindi. Di ba may mga takang-taka ko? Ba't nire-replyan pa? Di ba? Hindi kasi nilalagay mo nga yung buong puso mo doon sa ginagawa mo. And then, in the end, nag-e-enjoy ka. Just happy enjoy. Ka. Just enjoy. Just be happy. Life is too short. True. Totoo. I enjoyed what I did. Wala akong pinagsisiyan.
nagkarga ako ng kalamansi na habang na-Apollo ko before. Wala. Lahat yung enjoy ko before. I was happy. Kikita ako ng 100 pesos sa isang sako, masaya na ako noon. Kasi yung 20 sako dala ko, 2,000 yun eh. Yes. Makakagimik ka. Exactly. Ayun lang. Mga bashers, that wraps up our episode. Ang nakuha ko dito again is perspective. Ibang-iba talaga. It might be a skill na sobrang liit lang kung titingnan natin, pero ang laki pala ng effect. Sasabihin yung half glass full, half glass empty, parang baduy na yun, cliche na yun, pero hindi. Meron talaga siyang effect. The way you view things will have different outcomes. That's why, yan, hindi na siguro natin sasabihin kasalanan maging purita. Choice mo. Choice mo. There. That's a better terminology. Sir Choi. Magawa na tayong bagong sticker. Choice mo maging purita. Maraming salamat, Nadine and Richard. Thank you so much. Thank you for having us here. Follow niyo po sila, ha? Follow niyo po. Lalagay natin yung link. Kung hindi niyo pa sila pina-follow. At yung ating Corazons. Shout out. Okay. Maraming salamat. Bye, Bashers. Thank you. Bye. Thank you. Bye.